ulit ang ating Vice Governor ang programa at mamaya po meron din po tayong mga bisita din na makakasama. Kaya yun po, muli po, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig sa loob at labas ng probinsya, sa loob at labas ng bansa. Happy Thursday po sa inyong lahat. Ayan, tayo po ay mapapakinggan dito sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at live sa Facebook page official Facebook page ng ating Vice Governor, Vice Governor Adeline M. Angeles, Province of Marinduque. Like at i-follow na rin po ninyo ang kanyang Facebook page. At gayon din po sa official Facebook page ng 16th Sangguniang Panlalawigan, ang Kasanggunian. At live din po tayo sa Marinduque News Network at sa Facebook page din po ng radyo natin Santa Cruz 104.5. So good morning po ulit sa lahat. At ayan po, batiin po natin din ang ating mga katuwang dito sa serbisyo publiko. Ang atin pong syempre unahin na po natin ang ating mga katuwang dyan sa ating opisina sa Office of the Vice Governor. Hello, good morning sa inyo. At gayon din po sa mga opisina din ng ating mga board members sa SP Legislative, sa lahat po ng mga staff na nakikinig at nanonood ng live ngayon sa SP Secretariat. Ayan, good morning po sa inyo. At meron ata ngayong may committee hearing po. Kaya si Vice din po ay medyo hindi pa po agad naka-travel din papuntang Santa Cruz sapagkat yun nga po, pumunta din po muna siya doon sa committee hearing. Ayun, batiin na rin po natin ang ating ding mga kaibigan at katuwang dito sa Provincial Governor's Office, syempre na pinamumunuan ng ating Tatay Gov. Presby Velasco, at ang ating din pong mga kapatid dito sa District Office ng ating Congressman Lord Alan Velasco. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At gayon din po, good morning din sa ating mga kapamilya at kaibigan na nakasuporta at nakasubaybay din sa ating programa. At gayon din po ang ating mga kaibigan na mula din sa iba't ibang sektor at organisasyon dito sa ating lalawigan na nababalitaan po namin ay na kasubaybay din every Thursday sa programa ng ating Vice Governor. Yan. Good morning po and thank you sa pagsubaybay at pagsama sa amin every Thursday morning na pa-afternoon. And batiin din po natin itong ating mga kaibigan dyan sa bayan ng Santa Cruz dito sa Palengke. Kanina po dumaan kami ng isa naming staff kanina, ni Miss Cristel, kasi meron po kaming binili dyan sa Palengke. Kaya good morning po, batiin na rin po natin sila at ang atin pong mga mga kaibigan na patuloy na pumapasada ngayon. Ayan, yung mga nasa din po natin, mga toda. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre ito po, lagi natin po itong mga binabati din. Ang ating mga katuwang dyan sa Santa Cruz District Hospital. Good morning po sa inyo. Sapagkat sila po talaga, pagpasok pa lang ay nakabukas na po ang kanilang radyo at nakasubaybay at nakikinig dito sa radyo natin Santa Cruz. Yan, batiin na rin po natin. Ayan, lalo po yung mga nasa kitchen dyan sa Santa Cruz District Hospital. Good morning po. At syempre, ang lagi din po nating taga-subaybay at nakatuwang din natin si Konsehala Rosel Ola ng Bayan ng Mugpo. Good morning po. Yan. At sa lahat pa po ng nakasubaybay, sa lahat ng nakikinig, nanonood ng live habang nagtatrabaho, yung iba mga nasa opisina, patuloy na nakikinig. Kung meron din po kayong mga gustong ipabate, i-message nyo lang po, i-comment nyo lang sa Facebook page, sa Facebook Live ng The Vice Governor's Hour, ang Kasanggunian Ngani. Again po, ito po ay live dito sa Facebook page ng ating Vice Governor Adeline Angeles. Live din po sa Facebook page sa official Facebook page ng 16th Sangguniang Panlalawigan, ang Kasanggunian. Live din po sa Facebook page ng Marinduque News Network at mapapanood din po sa Lucky 7 Cable Channel at live din po sa Facebook page ng radyo natin Santa Cruz 104.5. Ayan, samahan nyo lang po kami hanggang alas 12 ng
tanghali ngayong araw. At mamaya po ay makakasama din po natin ang ating Vice Governor. At meron po tayong inimbitahang bisita din. May 2 bisita po tayo sapagkat ngayong buwan po ng July, Happy July pala kasi kakasimula pa lang po ng July, ay ngayon po ay sineselebrate or natin ang National National Resilient or saan na? Ayan, 36 National Disaster Resilience Month. So mamaya po, mas maiintindihan po natin ano ba itong celebration na ito. At mamaya makakasama po natin ang MDRRMO ng Santa Cruz at mula din po sa MDRRMO ng Bayan ng Torrejos. So maya-maya po. At bago po yan, ay batiin na rin po natin ang ilan sa wala palang nag-birthday sa mga may nais pong ipabati ng birthday, i-comment nyo lang po sa ating Facebook Live. Ayan, para mabati po natin ng mag-greet natin dito sa radyo. At mamaya po mapabati din po natin sa ating Vice Governor. At yun po, sa lahat po ng nagdiwang, hindi man po namin alam mga pangalan, sa lahat po ng nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang kaarawan, happy birthday din po sa inyo. Yan. At ipinapaabot din po ng tanggapan ng ating Vice Gobernador kay Sir Pollux M. Ray, CICS Faculty of Marinduque State University for clinching the first place or champion in the 2024 National Digital Challenge. Ayan. So, congratulations po. At itong mga nakaraang araw po, para itong mga nakaraang araw po, banggitin ko na rin po ang ilan sa mga naging activities or ilan sa mga kung paano naging busy ang ating Vice Governor nitong mga nakaraang araw. Ay noong nakaraang linggo po, nakasama po natin ang ating Vice Governor dito sa radyo. At medyo ang naging topic natin. Medyo na kwento niya rin po ng pahapyaw kung ano ang nangyari ang study mission niya sa Korea. At the same time, ay, ano nga ba ang naging topic? Diba, kasama po ako ng Vice Governor nitong nakaraang Thursday. Pero hindi ko maalala kung ano naging topic ng radyo niya last time. Pareho kami ni DJ Shine. Diba pa, 1 linggo pa lang ang nakakalipas. Pero, ayan, tingnan din natin kung merong mga abot ng kanilang comments. Ayan, sa atin pong mga, muli po, live po tayo sa, ayan, si Sir Rafi Romasanta, nag-comment po siya dito sa Facebook Live ng radyo natin Santa Cruz. Good morning po. Ayan. At itong mga nakaraang araw po, ayan, kung meron po kayong mga gustong ipabati, pag-greet ng birthday or kung anong celebrations meron, ay i-comment nyo lang po or message lang po kayo sa live ng ating The Vice Governor's Hour, ang kasanggunian ngani. At ito po, itong mga nakaraang araw para maimbitahan na rin po natin ang ating mga bisita ay nitong June 27 po, ang atin pong Vice Governor ay nag-attend ng Child Development Workers Week and Distribution of Incentives. Ayan. Ang atin pong, ani nga po ng ating Vice Governor na ang ating mga child development worker ay biyaya sa ating mga bata dahil lalo na po sa mga bata na nagsisimula pa lang humakbang para sa kanilang mga pangarap. Kaya maraming salamat po sa serbisyo ng ating mga child development workers. And isa po sa mga nabanggit din na ating Vice Governor sa kanila ay
Ang payo po ng ating Vice Governor ay sabi niya, payo ko po that you take good care of yourselves din para mas marami pa kayong mga batang magabayan sa pagtupad ng isang magandang kinabukasan. Ayan. At present din po sa event, sa nasabing event, itong Child Development Workers Week noong June 27, andun din po si ang executive assistant po ng ating Governor Presby Velasco, si Sir Rolly Laracas at representative din po ng ating PA Mike Velasco. Andun din po si Ma'am Marilu Dinolan, CDW Federation President ng Marinduque, at si Miss Maricar Arca, ECCD Focal Person. Ayan. Ito po, may isingit na rin po natin kasi may nagpapaabot po ng panawagan. Nakalimutan po sa center o kaya sa Mercury, mga gamot na nakalagay sa supot ay maintenance. Antonio Ray Lipa. Ano to ate? I mean, sila yung... Baka siya yung nananawagan. Nananawagan si Sir Antonio Ray Lipa. Meron po, Antonio Ray na taga Lipa. Palagay lang kasi dash Lipa. Pasensya na po. Nakalimutan po sa center o kaya sa Mercury, mga gamot na nakalagay sa supot. Ayun daw po ay maintenance at urgent. So kung meron po kayo dito po sa bayan ng Santa Cruz, kung meron po kayong nakita na naiwan sa center o kaya sa Mercury na ano kayang kulay nung supot, nung ano na yun, supot na hindi po nailagay kung ano. Basta mga gamot po yun na ang laman daw po ay maintenance, so urgent. So paano natin ito makukontak ate? Nabot na lang po sa akin yung papel. Paano siya makukontak? Ayun po ay opo. Kung pwede kahit dito na lang po sa sa radyo natin Santa Cruz station dito sa Banahaw dalahin. Pero yun po, ayun po. Kung meron pong nakakita sa center daw po o kaya sa Mercury, mga gamot po na ang nakalagay daw po doon sa supot ay pang maintenance. Ayan, urgent daw po yun. Baka binili ay naiwanan. Opo, baka kailangan na. So sa mga mapunta po ng Mercury o center, patingnan din po at baka na pero hingin din po namin yung contact number para kung sakaling nandyan sa inyo ay may contact number din po. Ayan. Yan, kaya po ng nabanggit ko kanina ay ilan po sa mga napuntahan din ng ating Vice Governor nitong mga nakaraan. Last July 27 din po ito. Tama ba ako? 27. And last July 27, June 27, advance ako. June 27, nag-attend din po ang ating Vice Governor ng Platoon Advisory Group for Police Transformation and Development. Ito po yung kanilang second monthly meeting, yung PAG-PTT. At on the same day po, parehong araw din po, ay nag-attend naman po ng hapon o nung gabi ang ating Vice Governor sa Sumanga, sa bayan ng Mugpog, ng awarding ng End Barangay Night. So, hello po and good morning po kay Kapitana Gertrudes Lugmao at kay SK Chairperson Hana Luslos ng Barangay Sumanga sa bayan ng Mugpog po. At kani po, nakasama din po doon sa awarding at sa Barangay Night ng ating Vice Governor din at ng iba pang mga officials. Nandun din po si Konsehala Rizal Ola. Yan, good morning po ulit, Konsehal. At noong June 29 po, ay nag-attend po ang ating Vice Governor din Nag-attend din po ang ating Vice Governor dito sa bayan ng Santa Cruz, District 6 Development Council and District Nutrition Council meeting at Barangay Makulapnit, Santa Cruz. So dito po sa District 6, ang mga kasama po dito ay Barangay Makulapnit, Barangay Libjo, Kinyaman, Kilo-Kilo, San Antonio, Labo at Kaganahaw. So
Libho. Ayan. So, batiin na rin po natin ang mga kapitan ng mga nasabing barangay. So, good morning po kay Cap Roberto Peñaverda, kay Cap Joel Bagyo, kay Cap Kapitana Iluminada Zulweta, kay Cap Nestor Rabe, kay Cap Augusto Zulweta, kay Cap Jimmy Paez, at kay Kapitan Mauro Pelaez. Ayan, good morning po sa inyo. At gayon din po, nung June 29 din po, sila din po ay kasi ang ating pong Vice Governor ay nag-attend din po ng activity dito naman sa bayan ng Mugpog sa Balanacan. So galing pong Santa Cruz ay bumiyahe papunta ng bayan ng Mugpog. So huwag po kayo mag-alala, normal na lang po sa ating Vice Governor ang ganong klase ng biyahe from bayan to bayan. Kaya, ayun po, noong nakaraang June 29 din po, ito po ay kasama ang Batayang Pamayanang Kristiyano, BPK at mga bayang pastol. Dito po sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa Balanacan, Mugpog. Yan. At nag-attend din po ang ating Vice Governor ng turnover and blessing of patrol jeep and single cab. Ito ay saan? Ayan. Mamaya po, mas mabibigyan po namin kayo ng detalye din kapag papahapyawan pa rin po ng ating Vice Governor ang kanyang mga nangyaring activity noong mga nakaraang araw. At kahapon po, July 3, ay naging bisita din po na dumalaw din po ang ating Vice Governor sa opening ba ito ng Mayor's Cup sa Bayan ng Buwak. Ito pa ay Inter-Barangay Basketball Tournament and Inter-District Women's Volleyball Tournament. At medyo nagkaroon po ng kaunting palugaw ang ating Vice Governor sa event kahapon para po sa ating mga participants at lahat ng dumalo din ng ating programa. At ito po, ongoing pa rin po ito, ang PRC Mobile Services. So, in collaboration, ito po, the PRC Mimaropa Regional Office in collaboration with the Provincial Government of Marinduque, Office of Governor Presby Velasco, through LMD Peso, ay meron pong ginagawang PRC mobile service activity. Simula po kahapon ito hanggang ngayon dito sa car park ng Capitol po. Ito po ay sa mga nagnais mag-renew at iba pa pong PRC related na kailangan nilang gawin. PRC related po. So, medyo marami-rami pong tao simula po kahapon ay talagang jump pack ang mga nag-avail nung ganitong service sapagkat para hindi na rin naman po kailangan pang pumunta ng kabila. So, malaking bagay po ito sapagkat yung makakatipid po ng pamasahe, yung oras din ng ating mga kababayan ay malaking bagay po ang masisave din nila. Kaya medyo marami-rami po ang nandun kahapon. At hanggang ngayon po ay patuloy pa rin po ang activity ng PRC in collaboration po with, again, the Office of the Governor through LMD Peso. So, good morning din po sa ating mga kapatid at katuwang dyan sa LMD Peso na hindi rin po natatapos ang trabaho at tuloy-tuloy po ang kanilang hanggang gabi. Kung hanggang anong oras po merong tao sa activity kahapon, yung para sa PRC mobile service, parang around 9 p.m. meron pa po, andun pa rin po ang mga taga LMD Peso. So, yun po. Kudo sa ating mga Ayan, ito po yung kanina pong nabanggit ko, yung panawagan po ni Tatay Antonio Ray, yung nakalimutan pong sa center na mga supot daw po ng gamot na merong maintenance. Nakalimutan po sa center o sa Mercury. Si Tatay Antonio Ray, Tagalipa, sa May Bayuhan. Ito po yung number niya, 0948-655-7118. So, kung nakita man po ninyo ay paki-contact na lang po ulit si Tatay Ray,
7118. O kaya po, kung hindi nyo man po makontak, ay padala na lang po dito sa station para dito na lang din po nila makuha yung yung gamot ni tatay. Mukhang urgent po ito. Sinulat niya po talaga urgent. Ayan. At yun po, gaya po ng nabanggit ko kanina, ang ating pong Vice Governor ay dumaan lang po sa ilang activities ditong before magradyo, pero baka naman po ngayon ay on the way na rin po siya. Pero gaya po ng nabanggit ko kanina ay meron po tayong dalawang poging-poging makakasama ngayong araw na ito dahil ito pong buwan ng July ay tinatawag po nating National Disaster Resilience Month. So, I guess sila po talaga yung isa sa mga best na pwedeng mag-explain ano ba ang meron sa celebration na ito at ano ba ang meron sa buwan na ito at ano ba yung mga pwede nating i-look forward at para po mas maintindihan natin. Ayan, isama ko na rin po at baka meron na rin silang mga gustong batiin. Kasama po natin ngayon sa program ng ating Vice Governor, the Vice Governor's Hour, ang kasanggunian nga ni ang MDRRMO ng Bayan ng Santa Cruz, si Sir Wilber Imperio at makakasama din po natin si Sir Roberto Macdon mula naman po sa MDRRMO ng Bayan ng Torreos. Good morning po. Good morning po, Good morning po. Opo. Ako po muna ang pansamantala ninyong makakasama sapagkat ang atin pong Vice Governor ay medyo jam-pack po ang schedule kaninang umaga, ngayong umaga. Maka on the way na rin naman po, pero mamaya po pagdating nun, bigla ko pong apasa sa kanya yung mic. Pero simulan na rin po natin sapagkat baka yung atin pong mga tagapakinig, yung atin pong mga kababayan ay mas maintindihan na rin po kung ano ba ang meron sa National Disaster Resilience Month. Pero bago po yun, baka meron po kayong mga naispatiin na ating mga nakikinig. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga kasamahan po namin sa aming office, sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, lalong-lalo na po yung mga busy dyan sa pag-upload para po sa Kalasag Assessment, sina Sir Chico, Ma'am Annalyn, Sir Henry, at iba pa po na mga kasama ko sa opisina. Magandang umaga po sa atin lahat, and lalong-lalo na po sa ating pong butihing ina ng bayan, ang ating pong Municipal Mayor, Honorable Marisa Rad Martinez, na kasalukuyang po silang nasa ugnayan sa barangay. Ano po. Magandang umaga po sa atin. Ayan, magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa ating radyo natin, Santa Cruz. Binabati rin po natin ang ating kapatid at kasama sa gawain, si Kuya Wilber Imperio at ang ating po mga anchors na kasama sa ating programa. Ganon din po ang aking mga kasama sa opisina, hindi ko syempre ipatatalo. Magandang araw din sa aking mga kasama. Andiyan po lahat sila sa office namin at katatapos pa lang namin magresponde sa isang sunog na naganap sa Barangay Tigwi at sa kabutihang palad ay ligtas naman po ang lahat ng aming ang mga taong nasa loob ng tahanan. Nakalabas po sila. Binabati rin po natin syempre ang lahat ng ating mga tagapakinig at ganoon din po ang mga department heads ng Bayan ng Torrijos. Andiyan po lahat sila sa opisina. Ganoon din po sa pangunguna syempre ng minamahal namin po ng bayan, kagalang-galang Lorna Quinto Velasco. Ayan, good morning po ulit sa atin pong mga butihing ina ng ating mga bayan, kay Mayor Marisa Rad dito po sa Bayan ng Santa Cruz at gayon din po kay Mayor Lorna Velasco at sa lahat po ng katuwang sa munisipyo at sa opisina ng ating mga bisita ngayong araw na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Ngayon po ay medyo parang galing pala sa si Sir Wilber dito sa sunog po na nangyari dito sa Roberto. Roberto. Oh, di ba nalito po ako sa kanilang dalaw. Dito po sa bayan ng Torrijos po. Sa bayan ng Tigwi, nagkaroon na isang sunog kanina ng mga alas 9:20 na umaga at umalis po ako doon ay 10:15 kaya kararating pa lang po ngayon. Nagwangwang na po kami sa daan para madaling makarating dito. Buti pero wala naman pong Yung po, mabuti po nakalabas yung naiwang mga bata. 2 taon at saka 4 na taon, nagkusang lumabas na nasusunog din yung bahay nila. Kaya po tuwan-tuwa po kami, ligtas naman po lahat.
Buti naman po. Ay, yun po, para po sa ating mga tagapakinig, yun po ang role ng ating mga, ito medyo pahapyaw lang po yun, sa kung ano ang trabaho ng ating MDRRMO. Pero sila po talaga ang 24/7 din, isa sa mga opisina na 24/7 ang trabaho. Tama po. Dahil kung ano man pong sakuna yung maranasan ng ating mga kababayan, ay sila po talaga ang sumasalo at nagre-rescue. Ayan, so para ngayon po, para din po mas maintindihan pa rin natin, ano po ba ang kasalukuyan ninyong katungkulan dito sa MDRRMO? At ano po ilang taon na po ba kayo sa sa profession na ito? Bale po ako sa Santa Cruz, ay 5 taon na po ako sa MDRM office as a regular employee po. Eldrim Officer 5 po. Yan. Ako naman po si Roberto Macdon. Nagsimula po ako noong 2018 sa MDRRMO. As MDRRMO, 3 po ako, 3. Si Sir Wilber ay mas mataas ang katungkulan kaysa sa akin. 5 na yan, 3 pa lang ako. Pero ito po, sir, tulungan nyo na rin po kaming ma-elaborate po para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Dahil tama po, no, itong buwan ng July ay ito po yung National Disaster and Resilience Month. So, pag resilience po ba, ano bang ibig sabihin? Kasi yung disaster, medyo madaling maintindihan po yun na ating mga, kahit ako po madaling maintindihan para sa akin. Pero pag resilience, parang ang lalim po nung term na yun eh. Paano po ba? Ano po bang ibig sabihin ng resilience? So sa disaster resilience, ito'y maaaring mabilisan, mabilis ang pagbangon, yan, matatag, yan ang resilience. Yun, handang lumaban, handang nakatayo pa rin. Sa kabila ng mga pagsubok na nangyayari ay madali tayong makarecover sa mga pangyayari yun. Kaya resilient tayo. Opo. So ito pong ano po ba ang kahalagahan nitong National Disaster Resilience Month? Si Kuya Wilber lagi ang mauuna magsalita. Kuya Wilber. So, yung kahalagahan po nito, isa na po ay yung kahalagahan ng mabuting pamamahala po tungo sa matatag na lipunan. Ano po? So, sa atin po sa municipal, kailangan po na lagi natin inaalala ano ba ang ginagawa natin. Hindi lang tuwing Hulyo, kundi sa buong taon. Paano tayo nagmamanage, paano tayo nagmamahala, paano natin ginagawa ang pang-araw-araw na pamumuhay. Dito kasi sa trabaho namin, nabanggit mo din kanina na 24/7. Pero kasama pa rin po natin diyan ang mga kapulisan, Bureau of Fire Protection, at yung mga volunteers po natin. So unang-una, ang laging iniisip ng iba, rescue operation. Actually, isa lang po 'yun sa mga masasabing kasama sa trabaho namin. Pero yung pamamahala po mismo noong pag-responde, isa po 'yun sa mga pangunahing trabaho namin. Hindi man po kami makatugon sa pagresponde, pero kami po yung tumutulong matukoy sino, saan, ano ang dapat gawin, ano ang mga pangangailangang mga kagamitan. Yan po. Yan po yung 24/7 operation natin. So, ibig sabihin niyo po, sir, pag yung sinabing pamamahala, ibig sabihin po kung ano mang sakuna yung, paano niyo po may explain pag sinabing pamamahala sa kailangang i-respond na sa sakuna? Pamamahala po kung paano rumisponde. Paano rumisponde? Opo. Paano po ba? Parang, for example po, anong mga, kaya po ng anong instance? Hindi po kasi lahat naman ng mga pagresponde ay, kumbaga ay sa atin lang or sa MDRM office lang yun. Ano po? Kunyari po, sa sunog, ano po? Kami po isire-responde, pero kakailangan po natin ang tulong ng ating Bureau of Fire Protection. So, unang-una, kami po mismo yung, kumbaga, kung kung created po or established yung ating 24/7 at yung communication line niya ay open lagi, meron po kayong makokontak kahit anong oras, 24/7 operation. Kumbaga po, hindi na kinakailangan pang mag-alala ng mga tao na, ay, alauna ng madaling araw, wala tayong pwedeng makausap, walang tutulong sa atin. So dahil po established po ang 24/7 po ng LGU Santa Cruz, so kahit anong oras po, nandiyan po yung hotline namin,
Kung may pangangailangan po, tumawag lang po kayo Opo. or mag-chat po doon sa group chat po ng MDRRM. Opo. So yun nga po, sa amin pong trabaho ay talagang totoo yan, 24/7 operation. Kumisan ay talagang makawalang tulog. Siguro alam nung iba, ang gawain lamang namin ay every na dumating yung mga bagyo, yung mga opo, kalamidad, opo, ganun. akala nila doon lang kami naandon. Pero hindi po yun. Sa larangan po ng disaster, mayroon tayong, Kuya Wilber, 4 na thematic areas kung saan ito yung ang unang thematic area natin, prevention and mitigation. So lahat ng mga programa bago dumating ang mga kalamidad na maaari pumasok sa ating area of responsibility o sa ating lugar, kung ito ay lindol o kung ano pa, ay dapat nakapaghanda tayo, makagawa tayo ng mga programa to prevent and to lessen the effects of the possible hazard na maaaring dumating. Kaya andun yung mitigation programs. Meron din tayong preparedness, ano yung mga kinakailangan pag-ihanda kung sakasakaling dumating ang kalamidad. At yung pangatlong sinasabi kanina ni Kuya Wilber, yun na yung sa response, doon lang yung pangatlong thematic area na kasama kami. So hindi lang solo ng DRRM office, kakakibat nito ang ating mga first responders sa barangay, yung ating mga katuwang, yung BD, RRMC o Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee sa barangay, na sila mismo may sarili ring mga responders na inilalagay doon. Kasama ang Bureau of Fire Protection, ang Rural Health Unit, ang Philippine National Police, at ang iba pa nating mga organized volunteers. Kumisi kasama namin yung mga guardians, yung mga acro, ano pa yung ibang club, yung fraternity natin, ang mga katuwang, at iba pa. Mga So marami po sila. organizations. At kami lang po yung taga-provide ng mga pangangailangan. Sa logistical needs, ang lagi pong naandyan ang DRRM office ng bawat bayan. Opo. Pero totoo nga po yun. Yung nabanggit nyo po kanina, parang pag on ground, pag nasabi pong MDRRMO, ang naiisip po ng mga tao talaga ay kapag may bagyo na dumating. Yes. Doon po talaga, minsan sa MDRRM o dun sa, kahit sa amin pong, meron pa akong mga nababaltaan na tingnan nila kung may, ang tawag dito, yung sa signal ng bagyo, kung meron ng mga suspension or ano sa MDRRM o ganun, more on sa bagyo po talaga. Pero yun po, maganda po itong ganitong conversation kasi at least naiintindihan po na ating mga tagapakinig, na ating mga kababayan, kung ano po talaga ang role na ginagampanan ng ating MDRRM. O yun po, again po, hindi lang po para sa mga bagyo, pero lahat po ng sakuna na pwede ring makaharap. At yung nabanggit nga po ni Sir Roberto kanina, yun pong 4 thematic na system, 4 thematic areas po ng MDRRMO. So lahat po yun, from prevention hanggang pag-response. At saka may pinakahuli pa ba nakalimutan natin? Rehabilitation and recovery. Recovery and rehabilitation. Recovery. Pati yung pagpapabalik ng normal na buhay ng Opo. ating mga kababayan ay kasama pa rin po kami. So imagine nyo po, mula sakuna hanggang sa dulo na makarecover at ma-rehabilitate lahat ng naapektuhan ay talagang role pa rin po ng kasama po sa trabaho ng MDRRM. So malaki po ang ginagampanan talaga ng tungkulin ng ating mga taga-MDRRM. O syempre, ganun din po sa nabaggayan nga po na nabanggit din nila kanina. Nakatuwang din po ang iba pang mga ahensya na rumiresponde din sa ating mga kababayan. Mga iba pa rin pong ahensya na 24/7 din po ang trabaho. Yun ang naiba sa atin, Kuya Wilber. Nakapag-declare na ng holiday sa lahat ng ibang opisina. So may nakalagay doon, however, those who are involved in the emergency response and activities ay hindi Walang pwedeng holiday. magkaroon ng holiday. Pero So, yun ang tawag sa amin ay team however. yun pala, sila yung parang exception to the rule. Parang ganun po. Laging ganyan. Kahit Pasko talaga, inaabot Opo, kami ng opo. naandyan sa 24/7 operations. Naka-duty pa rin. Naka-duty pa rin. Kasi yun nga po, no, kahit may holiday, kahit bakasyon na ang lahat, hindi po kasi pwedeng mawalan ng tao sa inyong opisina, no? Yes po. Totoo po yun. Meron po kaming isang beses, dito ko nakita ang parang role ng, well, bagyo din po kasi ito. Pero nakita ko po talaga na halos hindi na po sila nauwi. May isang time po na bagyo na right after ng bagyo, si Vice Gov po ay parang bukal ata siya that time.
talagang pumunta na po ng Capitol, nagabagsakan pa yung mga dinaanan namin, ibagsak pa yung mga puno. Tapos yung mga taga MDRRMO, yung PDRRMO po namin, kasi sa provincial po kami nagpunta ni Vice, ay talagang yung makikita mo po kasi sa kanilang wala pang tulog. Tapos tuloy-tuloy po ang tawag, tuloy-tuloy ang contact dun sa mga kasama nilang nasa on ground na nagaikot at naga-check kung ano yung status nung mga nangyari or naapektuhan ng bagyo. Kaya yun po, pero yun nga po, kahit wala namang bagyo, kung tuloy-tuloy pa rin naman po ang kanilang serbisyo at trabaho, kita po ay nag-celebrate na ng ating mga Pasko, celebrate na ng holiday, pero sila po ay talagang ano. Pero yun po, yun naman po ay parang arrange naman po yung inyong mga assignment pa ganun. Yes po. Pero po talagang nakaya ko niya, may issue bang siya kahit galing sa President ng Pilipinas. Lahat ay holiday. Except those. yung mga team however. At saka kung minsan ay, gaya sa amin sa Torrijos, ilan lang kami sa MDR, nasa siyam lahat kami. Kaya kami pa rin yung pang-araw, pang-gabi, kung minsan talaga walang tulog. So, kung konting sandal lang sa upuan, gising na naman mamaya-maya. Opo. Saka yun po, kahit yung mga simpleng aksidente din po, ano, Yes po. ang isa din po sa nagre-responde ang ating mga taga MDRRMO. Tama po ba ako? Kasi meron po ako nakikitang mga parang pag may na-aksidente ng motor, ang nakikita ko po minsan ang mga isa sa mga nag-respond yung mga taga PDRRMO, MDRRMO, yun po ang talagang ano. So hindi lang po sa bagyo, paalala po sa ating mga kababayan, hindi lang po sa bagyo. Pero ito din po, medyo nabanggit po ni Sir Wilver kanina yung tungkol sa hotline. Sir, ito po, siguro po maganda rin para sa ating mga kababayan na meron pong bawat bahay, ano po, or kayo po sa mga cellphone din ninyo ay naka-ready din po yung number. Kasi ako po, meron po ako sa cellphone ko na number ng mga hotlines ng ating mga offices. Gaya niyan po, sa akin po, PDRRMO, mga BFB, meron po ako kasi hindi po natin alam kung kailan natin pwede maranasan o kailan kita pwedeng maabutan ng sakuna, ay kailangan po i-ready rin ang ating mga contact number. So, baka po mabanggit na rin po ninyo ngayon, mga hotline po ito sa bayan po ng Santa Cruz at sa bayan ng Torrijos, ang hotline po ng ating MDRRMO din. Okay po, ito po yung hotline po ng aming sa response operation. DRRM hotline 0908 894 9677 0908 894 9677. Ayan. Ayun po, ulitin po namin. Sa bayan po ng Santa Cruz, ang hotline po ng MDRRMO ay 0908-894-9677. Tama naman po ako, Sir Wilber. Yes po. Ayun po. So, isave nyo na po yan sa mga cellphone ninyo sapagkat para just in case of emergency po ba, meron tayong matatawagan. Ayan. Si Sir, Sir Roberto, sa bayan po ng, Sa Torrijos. bayan naman po ng Torrijos ay karaniwang ginagamit ko ay yung akin mismong number. Personal. 0967 0967. 30 67 372. At lahat naman po ng aming mga numbers na ito kasama sa aking mga staff ay nakapost po, nakalagay po sa mga conspicuous area sa iba't ibang mga lugar sa bayan ng Torrijos, sa 25 barangays, sa ating pong mga paaralan, elementary, secondary, iba po mga lugar na pampubliko sa bayan ng Torrijos. Hindi lamang po yung sa amin. Kasama na po dito yung lahat ng hotline numbers ng iba pang mga aligned agencies po natin sa bayan ng Torrijos. Opo. Ayun po. Nabanggit naman po, ito po yung number, talagang personal number mo na ito, Sir Roberto, pero 0967-306-7372. Pero may Facebook pages din naman po Yes ang po, ating yes po. mga, ganun din po sa bayan ng Santa Cruz, Sir Wilver. Yes Yun po, kung hindi man po ninyo, yung kayang, baka po walang load, syempre, hindi natin maasahan minsan. Minsan po malang load. Pero kung may internet naman po, pwede pong ma-reach ang ating mga MDRRMO sa kanilang mga Facebook pages po. At yun po, yan po, reminder po ulit na maganda na meron po tayo sa ating mga personal, sa mga bahay natin, kung i-magnet nyo na po sa ref ninyo sa inyong mga bahay, i-magnet nyo na po yung contact number sa inyong mga ref or i-save nyo na po sa inyong mga cellphone para yun po, just in case
magkaroon po tayo ng sakunan. Yun po yung mga hindi natin gustong mangyari pero hindi naman po natin maiiwasan minsan din. So yun po, balikan lang po natin din Sir Roberto and Sir Wilbur yung ito pong National Disaster Resilience Month. So ano po ba ang pangunahing layunin ng ganitong klaseng pagdiriwang? So, ito po ay para maipaalala po sa ating mga kababayan, na kailangan po nating paghandaan. Yan. Hindi lang po lagi sa responde, kundi paghandaan po natin ang mga nakaambang mga panganib. Kasi po, ang napapansin po namin talaga, lagi na lang pong, kumbaga, responde, di ba? Kung ang ating po mga kababayan ay naghahanda at alam po nila yung mga dapat nilang gawin. In case na may dumating na mga panganib, hindi na po tayo pupunta agad doon sa tinatawag na reactive. Tayo po ay magiging proactive. Kung baga pinaghahandaan po, bago pa man dumating ang bagyo, maaaring example po, nakalikas na po yung mga nakatira sa mabababang mga lugar. Yan. Yung baga, hindi natin hihintayin na lumaki pa yung tubig at doon lang tayo tatawag ng rescue. Alam natin na dito sa lugar na to is binabaha. Alam natin na dito is landslide prone area. Pag may paparating na mga bagyo or malalaking ulan or malalakas na ulan, handa na po dapat tayo. Alam na ng bawat isa kung ano ang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng isang kalamidad. So tama po yun. So napakaganda nga po na ipinagdiriwang natin sa buong Pilipinas at sa buong bansa ang Disaster Resilience Month upang maipaalam sa lahat ng ating mga mamamayan sa iba't ibang komunidad na dapat ang paghahanda ay kailangan ang paghanda para kung dumating nga ang mga sakuna na hindi natin naasahan, tayo ay ligtas. Sapagkat yun naman ang gusto natin, a safer and resilient adaptive and resilient communities sa lahat ng mga barangay sa bayan, lalawigan at sa buong bansang Pilipinas. So sa mga sinishare ninyo, talagang malaking bagay po ang paghahanda sa mga klase ng sakuna, sa iba't ibang klase ng sakuna. Pero paano po yun? Minsan, kanina nabanggit mo, Sir Wilbur, yung pong kailangan ng lumikas, ganun po, may mga talagang matitigas ang ulo. Talaga pong hindi nawawala ata yun sa kahit sa ambayan. Pero nagkakaroon po tayo ng mga pagsasanay. Tinuturuan po natin ang ating mga kababayan. Unang-una, yung ating mga barangay officials. Kung tawagin ay community-based disaster risk reduction and management training. Pinapaalam natin sa kanila ano ang mga dapat nilang gawin bago, habang at pagkatapos ng isang mga kalamidad. Ano pa bang ano ang pangkaraniwang parang emergency o sakuna dito sa atin? Sa inyong bayan po, sa bayan po ng Santa Cruz, sa bayan ng Torreos, ano ang pangkaraniwan pong sakuna? Sabi po bayan ng Torreos, syempre ang pinakaunang sakuna na pinaghahandaan namin ay ang bagyo. Kita naman natin na sa bawat pagdating ng bagyo sa Pilipinas, ang Torreos ay laging natatamaan. At ang number 2 sa amin ay yung flooding. Kaakibat ng bagyo ay ang malakas na ulan, at kapag nagkaroon ng tag-ulan ay ang bagbaha na sa mabababang lugar. At ang pangatlo namin ay storm surge. Dahil di ba 14 sa 25 barangays ng bayan ng Torreos ay along the shoreline. Tabing dagat po lahat ito. Kaya po yung tatlong yon ang pinakapangunahing hazard sa amin. Bagyo, pagbaha, at pagtaas o daluyong. Daluyong pagtaas ng storm surge. So yun po lahat. Ganun din naman po sa Santa Cruz. Dito po ay lalo-lalo na po sa mga mababang lugar po natin. Yung ang inaantabayanan po natin ay yung pagbaha. Nadulot naman ng malakas na pag-uulan nang dahil sa bagyo. So, pag may bagyo, alam na namin na kasunod, posibleng bumaha. Yan. Posibleng magkaroon ng storm surge. Magkakapatid kasi yan eh. Nang dahil sa bagyo, posibleng may malakas na ulan. Posibleng may malaking pagbaha. And posibleng may malakas na daluyong. So, paano po ang paano po naghahanda ang inyong tanggapan dito? Ngayon, lalo ngayon po, kung bagyo ang ating pangunahing sakuna, ay panahon, parang
tag-ulan na ngayon eh. So ang sunod na po itong July, parang ito na yung nagsisimulang pumasok ang bagyo sa bansa. So paano po naghahanda ang inyong mga tanggapan dito? So ngayon po ay week La Nina and patapos na rin po ang El Nino hopefully, pero meron pa rin po tayong sa buong July ay makakaranas pa rin tayo ng tag-init. Ano po, kahit may mga pag-uulan, sa buong July po ay may tag-init pa rin po tayo mararanasan. Forecasted po na ngayong July ay may 2 bagyo na posibleng pumasok sa loob ng Pilipinas. It doesn't mean po na dadaanan ang Marinduque. So Opo. buong Pilipinas po yan, ano po. So paano ba pinaghahandaan in case na may bagyo? Sabi nga po namin kanina, nagkakaroon po kami ng pagsasanay sa mga ating pong komunidad. Meron tayong tinatawag na CBDRRM. Ang unang ginagawa po natin sa kanila, pinapaalam po natin ano nga yung dapat gawin. So meron tayong tinatawag na preemptive evacuation. Ano ba yung preventive evacuation? So ito po yung sila po ay bago pa man dumating ang bagyo or bago pa man lumaki ang baha, sila po ay nakalikas na sa isang safe na lugar. Maaaring evacuation center, maaaring isang malaking bahay na gawa sa sementado na matibay na hindi kayang magiba ng pagbaha or ng bagyo or tumatapok po sila bago pa man dumating ang isang kalamidad. And before that, ang MDRM office naman po sa Santa Cruz, meron po kaming tinatawag na text blast system. Ano po? So, nakaregister po ang mga cellphone number ng mga head of the families namin sa buong Santa Cruz and isang text lang po namin, makaka-receive po sila ng mga messages. Ano po. Sa ngayon po ay sa lahat ng smart ay pwede po siya mag-text back sa amin. Ang sa Globe po ay hindi pa. Text lang po. Bine-work out pa po namin yun. Ano po. Kasi pag nag-text back sila, baka sila po yung magkaroon ng charges. Ma-charge. Pero sa pag smart to smart po, wala pong charge po yun. So para po ba itong NDRRMC yung nag-a-alarm? Yes po, meron po kami. Yun po yung Opo, text blast opo. system po namin. So, ini-inform po namin sila ano yung mga posibleng mangyari. So, kumbaga po ay hanggat maaari po, handa po ang lahat. Yun po. Opo. Sabay. So yun po ang gawain natin, kasama ang text blast at meron din po kami noon para maipaalam sa lahat ng mga mamamayan natin na mayroong paparating na sakuna at ito yung ating pinaghahandaan palagi. So kalisunod nito ay kami rin po sa bayan ng Turios ay imbis na magkabit lamang ng mga tarpaulin na nililipad ng hangin kuminsan, inilagay na po namin ang aming mga IEC material sa malaking plywood na kahit may hangin, may ulan, yung tarpaulin natin ay naroon pa din nakananatiling nakakabit. Nakalagay po doon na ano yung gagawin sa panahon na may signal number 1 na, signal number 2, signal number 3, at yung iba pang mga pagtaas ng signal dito sa atin. Ganun din, kung mag-evacuate naman, ano yung mga gagawin? So nakahanay na lahat doon para alam ng mga tao kung anong gagawin. Bukod pa po doon, mayroon pa kaming ginagawa na, although sinauna ito, yun yung ating bandilyo system na umiikot talaga yung ating mga sasakyan at nagbabandilyo, nagsasalita para ipaalam na mayroon pa palating na panganib. Liwan pa rin po doon, yung inasabi natin ngayon na medyo matitigas ang ulo. Mayroon po tayo tinatawag na, sabi ni Sir Wilber, may preemptive evacuation. Mayroon pa rin po kami ordinance naman sa bayan ng Turios. Pag sinabi natin ordinance, ito po yung batas na talaga nagtatadhana ng ating forced evacuation. Persahan po talaga nating pinapaalis sa mga delikadong lugar yung ating mga kababayan sa mababang lugar, sa mga landslide prone area, pero hindi po namin kayang gampanan sa DRR lang. Kasama namin kapag inapa-implement natin yung ating forced evacuation, ang mga kawani ng Philippine National Police, ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection. At kami mismo po ay nagsasakay sa kanila sa mga sasakyan para alisin sa lugar na delikado at dalhin sa mas ligtas na lugar. Yun po yung ating mga evacuation centers. Ganyan din po ang mga barangay, no? Ito po, ang trabaho po ng MDRRMO ay hindi lang po
parang hindi nila solely kaya, pero kailangan po natin ang cooperation pala yun. Kaya po nila, pero yung cooperation ng bawat barangay din po, no? Kaya meron po tayong, yung nabanggit niyo po kanina, parang anong tawag doon, yung sa barangay, Disaster Risk Yun, Reduction. At CBDRM ang tawag natin doon. hindi ko maalala. Pero yun po, di ba, parang in cooperation po talaga, in coordination with the barangay. Opo. No? Kasi ang priority po natin dito ay buhay talaga ng ating mga kababayan. Bilang, ano naman po, pinag-uusapan natin itong paghahanda. Ano po bang maipapayo nyo sa ating mga kababayan? Paano po ba sila dapat maghanda sa kanilang, ihanda yung kanilang mga pamilya, yung kanilang tahanan pagdating ng sakuna? Yan po. Maging alerto po, ano po. Mhm. Lagi dapat nanonood ng TV. Hindi lang yung mga palabas, yung mga news, yung mga balita, Yung ano mga po. Yun ang Facebook Live po yun kapag may mga bagyo. importante, ano po. Balita, radyo, yan. Alamin kung ano na yung posible mangyari sa ating lugar. And of course, dapat tayo po ay meron tinatawag na yung mga GoBag, Ivalde, ano po. Kumbaga, yan po yung mga ginagamit na at least kung sila po ay mag-evacuate, may dala na silang mga kits, ano po. So parang ready to Ready na go po, ready to go. Opo, opo. So may dala na sila. In case na pupuntang evacuation center, immediately meron na silang kakainin agad-agad. Mhm. Ang iniisip po kasi nung iba, pag pumunta sa evacuation center, Merong may kakainin na agad naka-ready. doon hanggat maaari. So ini-inform po namin sila ngayon, ano po, ini-educate namin lalo na ang barangay. Actually, yung gawain po ng municipal, ito po ay pangunahing gawain ng BDRRM committee. So sa ngayon ay hindi pa po sila ganon ka sanay na gumawa ng kanilang mga tungkulin. Kumbaga, pinapaalam po natin sila, tinuturoan po natin sila kung ano talaga ang gawain nila sa kanilang area of responsibility. So pag alam na po ng barangay kung anong gawain nila, ang malilesen po ngayon ang trabaho ng nasa LGU. At kami po ay magiging augmentation type. Kung saan Ano may yung pangangailangan nila? Opo, opo. Logistically, parang ipoprovide po ng munisipyo. Pero kumbaga po, kailangan marunong po gumamit ng pondo ang ating mga nasa barangay. So hindi Yan. sa first day na nagkaroon ng sakuna, andun kaagad yung ating mga taga MDRRM o ang bayan. Ang una muna talagang tutugon sa pangailangan ng ating mga IDPs. IDPs ang tawag doon sa ating mga evacuees, internally displaced persons ang tawag sa kanila. So sila muna mag-provide. Yung bawat pamilya magdadala ng sarili mo ng mga pangangailangan. Kapag yun ay naubos na, andyan yung barangay na unang tutulong sa kanila. And then, pagkatapos nun, after ilang araw, Kuya Wilber, ay 3 days. ito na yung yung munisipyo naman ang tutulong. At kapag naubos na rin yung mga logistical supplies ng munisipyo, andyan din naman ang ating PDRRM to augment the needs of our IDPs. So talagang malaki ang role din po ng ating mga nasa barangay Yes po. pagdating dito. So yun po to augment ang ating MDRRMO. So kung ano po yung kailangang tugunan sa ating mga barangay. Pero paano po ba dapat makilahok ang komunidad sa mga pagsisikap na dito sa paghahanda para sa sakuna? Nagkakaroon po tayo ng mga community-based DRRM training sa barangay. At invited po natin ang mga barangay officials po dito. At the same time, nakakaroon din po tayo ng mga family disaster trainings po and symposiums, FDS. Ano po? At yung nga po, dapat po ang ating mga nasa barangay, sila po dapat ay humihimok sa ating mga kababayan na makilahok. Opo. Yung ating komunidad ay makilahok sa gawaing DRRM. Yun po. So bukod doon sa mga educational campaign, yung mga IEC natin, ay kasama din dito syempre yung ating mga drills. Yes. Dapat nakikipag-participate. So hindi lang mga bata sa paaralan yung kasama sa drills. Dapat yung mga opisyal ng barangay, yung mga kahit yun ay appointed at saka elective officials, plus yung mga leaders siguro ng bawat purok, or mas maganda yung community mismo ay kasama sa ating mga drills at mga simulation exercises para talagang makita at alam nila actual na magampanan yung mga gagawin nila in times of disaster or calamities.
So ito po, hindi lang po in cooperation pala ng barangay, pero ang community din po at ang ating mga kababayan ay mahalaga pong nakikipag-cooperate Yes din po. sa ating mga disaster office. Hindi lang po hindi lang po sila ang may role dito, pero tayo po ay kailangang nakikipag-cooperate sa kanila. So hindi lamang solely ilalagay sa ating mga kamay ang kaligtasan Opo. ng ating mga kababayan, Kuya Wilber. Ito ay dapat ay sama-sama Lahat. pagtutulungan ng lahat ng mga tao sa komunidad. Komunidad. Kaya nga yung ating training na binibigay ng pangunahin ay community-based disaster risk reduction and management training para sa kanila. Opo. So, yun pong para dun sa mga community, yun po ay pwedeng, kung hindi po barangay officials, pwede rin pong makilahok yung mga parang interested lang na mga kababayan natin sa barangay. Yes po. Meron po tayong tinatawag na Family Preparedness Plan and Training. Opo. Na kung saan po yung miyembro po ng household ay pwede po tayong mag-conduct ng mga DRRM training sa kanila. Ano po yung Family Preparedness Training or Family Preparedness Plan? Napakasimple po nito. Ang isang example po nito, dapat yung kaninang hiningi nyo, dapat may contact number kayo ng lahat ng emergency, contact number ng LGU, or wag lang sa LGU, sa mismong barangay nyo na lang. Dapat alam mo ang number ng kapitan. Kagawad na nakakasakop. In case na may pangangailangan ang may bahay, sinong unang tatawagin? Di ba yung nasa barangay talaga? Sila muna yung unang tutulong. Dahil after sila yung nun, mga first responders. first responder. Mas mabilis Opo. dahil andun mismo sila. Totoo. Unlike nung, kunyari lang, ang barangay Masalukot. Gaano kalayo ang Masalukot sa bayan ng Santa Opo, Cruz? opo. Aabutin siya siguro ng, sabihin natin, 30 to 35 minutes bago makarating doon. Kung walang first responder doon sa lugar, at meron doon vehicular accident, mauubusan ng dugo. Kung walang re-responde doon. Pagdating namin sa loob ng 30 minutes, maaaring hinang-hina na yung ating pasyente. Pasyente. So, isa sa mga programa namin is pagtuturo ng basic life support and standard first aid sa mga komunidad natin. So, naka-line up na po yun sa amin. Ito po ay ongoing or ma-i-implement pa lang po ito? Actually po, ongoing na po siya. Ongoing na Ang po. ginagawa lang po namin is paunahan po na pagpapareserve yung mga barangay kasi po iilan lang kami sa opisina and 55 barangays yung i-cater namin. So kung sino po yung first come first serve po syempre. Then ini-schedule po namin. Medyo malaki itong bayan ng Santa Cruz. Oo nga po. So kami naman po sa Bayan ng Turios ay next week na, 2 consecutive weeks ay as part of the activities of the disaster National Disaster Resilience Celebration ng month ay gaganapin natin ang mga programa BLS, Basic Life Support Training, at saka ang ating SFA, Standard First Aid, sa lahat ng ating mga BHW ng Bayan ng Turios at mga barangay tanods. Ito po ay 2 clusters at kaagapay po natin dito ang Department of Health as part of Disaster Resilience Month activities sa Bayan po ng Turios. 2 linggo po sunod yun. So marami palang ito pa, isingit ko lang po, meron po dito nagtanong, totoo po kaya na dahil sa dedication ng mga DRRM officer, ang staff ng Marinduque sa kanilang trabaho ay mga single at walang jowa, ang karamihan sa kanila. Ayan, Sir, what can you mga say? team however po kasi ang ating mga Sino nagtanong nito? ito pa ay si Si MD, RM. Ay totoo po yun sapagkat hanggang ngayon naman ang inyong lingkod ay talagang nananatiling single dahil sa paglilingkod sa bayan. Wow! Hindi marami sa mga office mates ko talaga ay mga walang asawa pa yung naando sapagkat nakikita talaga natin once na magkaroon na ng, hindi naman sa Kuya Wilber kasi pag nagkakaroon ng sagabal kuminsan sa paglilingkod sa Kaya kapwa. Kuminsan. Hindi lahat although tayo dedicated talaga sa ating trabaho, pero mostly yung akin nasa opisina na lagi po namin kasama sa response operation, yun yung mga single na walang atupag na iba sa kanilang mga tahanan. medyo nakaka-relate. Pero ma'am, hindi po biro itong trabaho ito. Ano po. Kaya siguro nababanggit nila na mga single daw ano po. Kasi nga maaaring hindi mo maisingit basta-basta sa trabaho yung relationship ano po. Kumbaga, Pero pwede naman. Pwede naman. Kayang-kaya naman. Sabay ganun. Pero karamihan nga daw is single. Kasi nga po, pag nandyan yung bulk ng trabaho,
talagang yun ang tututukan mo. Lalo na pag syempre ang trabaho po nila ay buhay din ang usapan, ay talagang mahirap. Pero siningit lang po namin at medyo seryoso na po tayo sa usapang sakuna, ay parang Nagpatawa bigla. nagtuwa din lang po kita dun sa sa nakita nating comment na Akala ko ako yung napatamaan. Marami pala naman. Marami pong natatamaan dito sa loob ng studio na ito. Ayan. Dahil yun po, nawala din po ako sa natawa kami doon. Masaya pala usapan dito tungkol sa disaster preparedness. At tama-tama sana hindi lang ito yung una at huli nating pagkakataon na makasama sila Kuya Wilbur. Mas magandang lagi pag-usapan yung paghanda natin sa mga darating na kalamidad palagi sa ating bayan. No. Ito pwede Kung nating maaari nga is ma-invite yung 6 na bayan sama-sama. Mas maganda yun. pwede nating Ay, dapat mas mahaba yung oras natin. Parang buong araw po. Ito, sabihin po natin kay Vice sa sunod niya na programa. Mukhang pagpaumanin po ninyo sapagkat medyo may message din po ang ating Vice Governor. Sa atin din po mga bisita, medyo nasa kaglagitnaan pa po siya ng committee hearing ngayon sa Capitol. So pagpaumanin po ninyo at baka hindi na po siya makasunod dito sa program. Kaya talagang mukhang may possibility pa po na ma-invite pa namin ulit kayo dito kasama ang ating Vice Governor. Pero yun po, balikan po natin yung pinag-uusapan natin kanina, yung sa preparedness at yung sa coordination and cooperation po. Ayun, reminder po ulit sa ating mga kababayan na hindi lang po MDRRM ang sana nakasave sa ating mga numbers, hotlines, pero gayon na rin po ang atin pong mga barangay officials na mas madali pong makontak. Kanina ini-imagine ko din po paano nga yun kapag nasa bayan ka ng Santa Cruz yung MDRRM o yung sakuna po ay lalo na po dito sa bayan ng Santa Cruz na malayo yung mga barangay, yung iba po 30 to 45 minutes nga namang i-travel. Paano kung yun po buhay na yung kailangang respondehan doon. Tapos sila kung manggagaling pa po doon, yung matter of 30 minutes ay malaking diferensya po. Malaking difference, malaki na po yung pwedeng mangyari. Kung meron pong first na unang magre-responde sa ating mga kababayan na nasa mga barangay, ay ito po yung mga nasa barangay din, barangay officials, yung mga ready nating barangay officials. So malaki dapat po talaga din na ang ating mga kababayan sa mga barangay ay meron silang contact number ng mga officials na pwede nilang tawagan anytime. Saka yung pong mga officials natin, yung talagang sila yung nakakaalam on ground, yung tipong bahay pa lang. Yes. Itong bahay ni ganitong kailangan ng tulong, nandito. So sila po yung agad talagang makakapunta. At least kung ano pa yung sunod na kailangan pa, on the way naman na din ang ating MDRRM o sa ganong klaseng mga At sakuna. ma'am, sa mga oras po ng kalamidad, hindi lang dapat ang naka 24/7 ay ang MDRRM office. Yes. Lahat ng mga barangay dapat ay nasa 24/7 operation din po sila. Opo. At wag mawawalan ng tao sa kanilang mga kanya-kanyang Mga opisina. Opo. Gaya din po yung kanina yung nabanggit ninyo, yung pagpa-evacuate. Hindi lang po yung trabaho ng MDRM, pero ang isa din pong dapat tumutulong o talagang nangunguna sa pagpalikas sa ating mga kababayan ay yung pong barangay. Yes po. At sila yung meron din pong reading mga evacuation center. Ganun. Kanina nabanggit nyo din po sir yung parang ibalde. Ano ba yung nabanggit nyo po kanina? Ano po Ibalde yung at saka go bag. go bag? Ano po yung mga dapat laman nung ganong klaseng bag or balde? Ayan, po. Actually, maraming version po yan. Po. At merong nilabas si DILG, may nilabas si DISWD, may nilabas sa DOH. So, sari-sari po talaga. Pero May anyways, sa 4-piece pa rin. meron pala sa 4-piece. So, apat na, baka nga hindi lang apat yan, baka maraming klase pa yan. So, mga pangunahing pangangailangan po dapat meron mo dyan na at least may delata, may tubig, baterya, flashlight, ayan. Kailangan din po niya na yung inyong mga importanteng dokumento in case po nabahain yung lugar ninyo, yung mga birth certificate ninyo, at least yung mga IDs nandyan din po. At least may kopya kayo. In case na lumubog nga naman sa bahay yun, ready po yung Ready inyong mga tanggal, papeles. apo. May konting pera hanggat maaari. Yan. Lahat ng papeles, Lahat ng walang papeles. maiiwanan. Mm-mm. Kahit marriage contract, dalhin. Dahil baka maaari yung kanila, tumanggi. Huwag niyo daw yun. Awag na yun. Sabi naman po
Tawa si ma'am. Kami po kasi sa bahay, ang mga documents namin, nasa isang maleta, isang bag, yung case, na yun din po ang prinsipyo ng magulang ko, na kapag may biglang sako nang nangyari, yun po agad yung una niyang dala. Kasi yun daw po yung mahirap magkuha ulit ng mga files, ganun. Sa ibang bayan po yan po, may color coding. Nilalagyan ng kulay yung mga napaka-importanteng mga kagamitan. So in case na ganun nga, lilikas, kukunin agad nila yung mga gamit na yun. Opo. So yun yung parang principle ng Go Bag Emergency Valve. Kasama dito ang syempre yung mga pagkain, huwag kalilimutan. Opo. At saka yung ating mga medical supplies o gamot, first aid. First aid natin. First aid kits. Yun nga pala, ang gamot, pagkain, hanggat maaari, it will last min lang ng 3 araw kung kakayanin. Opo. Nasanay kasi sila na kumbaga, walang dala. Ano po, so pagpunta sa evacuation, mamamroblema na agad si barangay na ano ang kakainin ng mga evacuees natin. So hanggat maaari, may dala dapat yung mga nag-evacuate. Pang pagkain Ready nila. Opo, ready ng to ilang- eat na meal nila. ilang Sa unang araw. gabi man lang hanggat maaari. Mm-mm. Then saka na natin paparudamahin yung Yung pangalawang mga araw. sunod na araw. Opo. So, ganun pala, no? Ganyan po ang, yun ang... Ay, pero ito po, ano po ang common na parang hamon o challenges sa inyong mga tanggapan? Si Kuya Wilbert ulit. Ganyan, yun po, ito sa paghahanda pa rin po sa sakuna. Yung mga common na challenges. So, ito nga po, nabanggit mo kanina, yung mga matitigas ang ulo na ayaw mag-evacuate. Pero medyo nababawasan na po sila. Ano po, sabi nga is konting pakiusap, pag-uusap, pagsasanay sa kanila at kailangan lang i-inform sila. Ito talaga yung dapat nating ginagawa. Pero naiintindihan ko din sila. Ang sinasabi nila is, meron kasi akong alagang Hayop. baka. Yun po, lalo Meron na may akong mga gamit alaga. dito. Paano pag nawala? Nababayaran ba ninyo? So, ang pinapaliwanag namin, unahin po natin ang buhay. Yung mga kagamitan, yan po yung may babalik natin. Pero, syempre, naiintindihan na natin sila sa hirap ng buhay ngayon. Magkano nga na ba yung mga gamit nila? Baka daw Opo. manakaw. So, isa yun sa mga sinasabi nila, nagpapahirap na makumbinsi namin sila para agad lumikas. So, ang ginagawa namin, sige, kung talagang may pagkakataon na ganun, lahat mo ng family, member ng pamilya mo iiwan, maliban doon sa isang magbabantay. Pero make sure na merong mataas na lugar. Lalo na po kung baha. Kung baha. Opo. Pero, last option talaga is the forced evacuation. Kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, evacuate namin kayo. So, doon lang naman kami nahihirapan pag sa pagpapa-evacuate. Yun ang challenge. Yun talaga ang challenge. Iyon talaga. Kaya nga po, hindi lang yung, parang pareho na rito, yung katigasan ng ulo, sa yung pagiging pilosopo ng iba. So, mahirap talagang mahikayat sila na lumikas at pumunta sa mas ligtas na lugar kapag yung ating mga kababayan ay pilosopo. Pinapaira yung pagiging pilosopo natin. Pero ngayon, unti-unti na ito nababawasan through our information education campaign sa pamagitan ng mga trainings natin. At saka, ang hirap din nun, halimbawa, may nangyari doon sa naiwan na natira sa pamilya, nagpaiwan doon sapagkat inaalagaan yung mga hayop. Tapos biglang tatawag yung mga kamag-anak na nasa evacuation center, pakikuha po yung aming naiwan. Yes. Ay, mahirap po yun. Yun Sapagkat po, kapag kalakasan na at mga signal number 3, number 4, ay talaga Mahirap pong na rin. ang payo naman sa atin, tayo ay naka-stay na sa Yes. ating lugar sapagkat inisip din natin yung kapakanan, ating kaligtasan ng ating mga responders. Opo. Kasama yun, siyempre. Ipapao din may iwang pamilya yung responders natin. So, yun nga. So, naging problem yun. So, alam nyo ba na nakaprograma na sa amin ngayon na magkaroon ng evacuation center para sa mga kahayupan natin. So, meron na kaming isang lugar na dinadevelop dito. Hindi pa siya ganun kalaki, pero siya na yung target namin na nasa AIP na namin na gawing evacuation center para sa mga malalaking hayop. Para in case naman na doon sa bahain lugar, maililikas natin yung mga Mailipat hayop. po. Ano po, isa po sa isang sa bayan? Isa sa... Kasama po yun sa mga programa ngayon at kasama sa tinitingnan ng ating sa SGLG at maging sa Gawad Kalasag na dapat may evacuation na for the animals. At hindi lang yun, kumisan din kaya nauwi na yung ating mga evacuees na hindi pa tapos ang sakuna ay sapagkat
walang couples room sa ating evacuation center. So, kailangan din ngayon na mag-construct at maglagay ng isang kwarto for the couple. Para sa mga mag-asawa. Para sa mag-asawa. Dahil kasi ayaw mo natin sa evacuation center, ay walang couples room, walang pahingahan ng mag-asawa. So, dapat meron din. So ito magandang ano po to, no, yung project yung sa mga hayop. Animals. Opo, kasi yun talaga yung isa sa mga dahilan po kaya ayaw umalis ng ating mga kababayan sa kanilang mga bahay o sa kanilang areas dahil meron po silang kailangang bantayang mga hayop na syempre hindi naiintindihan naman po natin ang ating mga kababayan lalo na kung ito po yung kanilang pangunahing Yes po. kinabubuhay, parang source of income ng ating mga kababayan. Kaya hindi rin po nila basta maiwan. Pero thankful po tayo sa ating mga MDRRMO din dahil sa patuloy nilang programa, kanilang mga trainings, yung mga binabanggit nila kanina na programs para mas ma-encourage pa at mas masanay ang ating mga kababayan na in case of emergency or kapag may sakuna ay ang pangunahin po nating priority, ang priority natin ay ang buhay. At kung kailangan mag-evacuate, ay mag-evacuate ang ating mga kababayan. Yan, lalo po ngayon, kailangan talaga natin ding ready sa mga sakuna. Ito po ba, dito sa atin po, sa Marinduque, ano yung pinakang recent pong parang naging challenge sa ating disaster office na COVID. itong COVID. Opo. Itong COVID Yan ang hindi talaga. makakalimutan. Parang hindi lang sa disaster office no po, lahat talaga ng lahat na apektuhan. Pero yung recent po bagyo, itong Yung Agon lang nakalipas na kami mismo yung itong bayan ng tinamaan, oo. Torreos. naging Opo. sentro naman kami. Parang pang siyam na landfall ay sa Torreos. Itong recent lang po ito Agon. Opo, Actually, this year. doon kasi sa location ng Torrijos talagang laging dadaanan. Doon Bago sa nga. Marinduque, Torrijos muna ang unang Talaga, southeastern portion ng Marinduque ay kami. Kami Kaya- nakaharap. Oo, kaya ang Laging nakaharap sila. po lagi ay si Sir Robert. Siya ang pangunahing siya ang unang tagasalo ng Lagi ng kumisi parang disaster. the please na laan dito ay. Oo, lalo na pag dito sa area ng Pamugpog, medyo hina na po Mahina. kasi malakas na pagdating sa Torrejos. Ayun po. Pero mabilis pala yung ating po. Baka meron pa po kayong mga nais i-remind din sa ating mga kababayan, sa ating mga nakikinig kung ano pang mga reminder ninyo sapagkat medyo mabilis po ang ating oras ay kulang po pala talaga ang isang programa para sa ating mga bisita. So wag po kayo mag-alala, baka sa mga susunod nating program ay muli po natin silang maimbitahan para mapag-usapan pa rin pa po natin ang iba pang mga kailangang paghahanda. Ayan po, sa ating po mga kababayan, lagi po tayong manood ng mga balita at alamin natin kung anong kalagayan ng ating mga area of responsibility or nasasakupang bayan. And then malalaman natin ano yung mga posibleng panganib na dumating sa atin. Kung sakali naman po at meron tayong mga vehicular accident, mangyari lang po na ipagbigay alam sa atin po yung medyo malapit sa or medyo may pagkakompletong impormasyon. Ano po? Saan ba talaga yung lugar? Ano yung pangyayari? Para kumbaga po, ang action po natin is tama at nasa oras din. Yung po kasing iba na kunyari may nag-report sila at hindi natin alam, kailangan po ng rescue dito sa ganitong barangay. So hindi po natin alam kung ano yung gagawin natin. So kung malinaw po yung informasyon na ibabato ninyo sa aming opisina, yung pong effective and efficient na response operation po ng aming opisina ay maibibigay po ng tama sa ating pong mga pangangailangan. Yun lamang po, sir. Thank you, Sir Wilbur. Sa muli po nating binabati ating mga kababayan at inaasahan po natin yung talagang pakikiisa ng ating mga kababayan pag-usapan ay kaligtasan. Kung maaari po ay sumunod tayo sa mga dapat gawin at yung paghahanda ay lagi nating isa-isip sapagkat mahirap na kapag naandyan na. Halimbawa po, yung ating mga mangingisda, mostly po lahat ng ating mga barangay, Santa Cruz at Torrijos ay tabing dagat. Once na mayroon po tayo nababalitaan na paparating ng mga bagyo or
or nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility itong low pressure o bagyo na mismo, tropical depression, ay wag na po tayong mag-attempt na lumaot pa o pumunta sa pangingisda para naman hindi maging problema ng ating mga kamag-anak, ng mga tao sa barangay, ng MDRRM at ng iba pa nating mga responders. Palagi po nating isipin ay yung ating kaligtasan. Ang paghahanap buhay po ay magagawa natin sa iba't ibang panahon, ngunit yung pong ating buhay kapag nawala na at tayo napahamak, ay talagang wala na po tayong pagkakataong ibalik ito. Kaya po maghanda tayo palagi, huwag pasaway at sumunod sa mga sinasabi ng ating mga nasa MDRRM. At syempre, dapat lagi tayong updated sa mga weather forecast at sa pag-asa, sa DOST Pag-asa. Opo. At pag sinabing updated, dun po kayo mag-rely talaga o manood at makinig sa yung mga legit na news natin. Marami pa rin po kasi lalo na sa social media yung mga, May mga fake news. news. Opo. Kaya yun po, kailangan din po tayo very wise po sa kung saan talaga tayo makikinig, makukuha ng update. So, ang atin naman pong mga Facebook page, ang atin pong, gaya po ng nabanggit ng ating mga bisita ngayon, ang kanila naman pong mga opisina ay very active at marami pong, easy promotions, materials, programs na ginagawa. So, for sure, ang kanila din pong mga social media accounts ay updated. So, kung hindi nyo po medyo nagugulahan kayo sa dami ng mga update, sa dami ng mga balita na related lalo na po sa bagyo, mga disaster na nakakaharap ng ating lalawigan, ng ating bansa, ay i-check nyo na lang din po ang Facebook page ng ating kanya-kanyang mga MDRRMO office para mas accurate po at mas alam nating reliable yung informations na binibigay po sa atin. Minsan po, yun nga po dahil marami. Yun po, saka, ito din po, isa sa, base sa medyo naging usapan po namin kahit very short time, ang isa sa parang na-realize ko is hindi lang po sa pagdating sa paghahanda ay malaking parte po ang kooperasyon ng ating mga kababayan. Kooperasyon sa dahil ang trabaho po ng MDRRMO ay hindi lang po sila kanilang trabaho, pero hindi po nila ito magagawa kung wala pong kooperasyon ng ating mga kababayan, kooperasyon din po ng ating mga barangay officials at lahat ng nasa barangay. Ayun po, gaya nung kaninang nabanggit po, ang una po sanang magresponde sa mga sakuna ng ating mga kababayan ay yung nasa mas malapit na, dahil buhay po ang ating prioridad at bawat oras na naghahintay po ng responder ay mahalaga para sa atin. Kaya, ayun po, another reminder po ulit, kanina pa po namin din pinapaulit-ulit na sana meron po tayong contact number ng ating mga barangay officials, ng ating mga contact person sa bawat barangay para in case of emergency, in case of sakuna, ay meron po tayong matatawagan. Pero yun din po, aside po sa ating mga barangay officials na tutulungan tayo sa ating mga sakuna na mararanasan, ay kailangan po personally ay prepare din po talaga tayo sa sakuna. So, makipag-cooperate lang po tayo sa ating mga MDRRM office, sa ating mga barangay para maturuan din po tayo at matrain kung ano ba ang dapat gawin in case of emergency na gaya nito. Kaya thank you po sa ating mga bisita ngayon, sa atin pong kay Sir Wilber Imperio at kay Sir Roberto Macdon mula sa bayan ng Torreos at mula sa bayan ng Santa Cruz. At muli pa, ipagpaumanhin po ninyo sapagkat ang atin pong Vice Governor ay wala ngayon, at pinapaabot din po na ating Vice Governor ang kanyang pasasalamat sa inyong pagbisita ngayon at sa kanya din pong pagbisita niyo at sa inyo din pong serbisyo na ginagawa para sa ating mga kababayan. At gayon din po ang lahat po ng kasama din ninyo sa inyong opisina. Kaya po sila single dahil nakatutuwa sila sa kanilang serbisyo. Biro lang po yon, pero medyo may talagang din po, may dahilan kung bakit ganun. And nagpapasalamat din po pala si Tatay Antonio Ray ng Barangay Lipa dahil nabalik na po sa kanya yung kanyang bag ng mga gamot. So malaki, talagang
niyo ba ang announcement dito Bilis. sa radyo natin? Minsan mag-announce nga ako dito. Iba pala yung ano dito. Sige, yan po. Muli pa. Life versus Oh. Ang love life versus trabaho daw. Ayan, mula po sa MDRRM Ugasan. Ayan, good morning, ma'am. Kaya pala single pa rin ako. Naku po, Egay, magandang araw. Single daw. Single talaga yun. napapagalataan ng ating mga taga MDRRMO. So yun po, maraming salamat po ulit. Binabati po natin ang lahat din po, pati po ang ating mga katuwang din sa PDRRMO ng itong celebration po nila ng 36th National Disaster Resilience Month. Maraming salamat po ulit sa inyong pag-unlock sa aming imbitasyon na kayo ay maging bisita sa aming programa, at sana po sa mga sunod pang programa na kayo'y maimbitahan ulit namin ay available po kayo, at si Vice po ay makasama na rin natin dito sa ating programa. At sa lahat po ng nakasubaybay, lahat po ng sumubaybay at patuloy na nakasuporta sa programang The Vice Governor's Hour, ang kasanggunian ngani. Maraming salamat po, at muli po makakasama niyo po kami sa susunod ulit na Thursday, 10:30 AM hanggang 12 noon dito sa radyo natin Santa Cruz 104.5, sa Facebook page po na ating Vice Governor Adeline Angeles, sa official Facebook page din po ng 16 Sangguniang Panlalawigan, ang Kasanggunian, sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Cable. Muli po sa lahat po ng nakasubaybay, maraming salamat po, at see you po ulit next Thursday. Salamat po sa inyo lahat. Thank you Salamat. po.